Magandang gabi uli sa inyo. Pinare-retrace sa akin yung noon ng dubbing. Ang unang-unang naidub ko, hindi boses kundi sound effects. Noong 1951, Bad Abbott and Lo Castello. Ang dialect, di siyempre English yun. Ang dialect noon ay ginawang Ilocano at saka Pangasinan. Dinab yung yung Bad Abbott and Lo Castello in Pangasinense at saka Ilocano version, dialect. Kaya, ngayon ko na-realize na noon nag-dub na pala ako. So, kaya lang, hindi voicing dahil mga Ilocano, hindi naman ako marunong noon. Pangasinan, hindi rin ako nakakaintindi at saka nakakapagsalita. Pero may mga talents na like Richero, Sumalangit Nawa, Fred Gonzales, Sumalangit Nawa, na nag-dub ng Ilocano at Pangasinan. Sir Willie Chavez, yung buting asawa ni Esther Chavez na ngayon ay isang radio talent at nag-dub din. Sa DZRH, meron siyang drama program. At ang Ilocastro, Ilocano, na Sumalangit Nawa na rin. Sila, na nag-dub ng... Pero po, ngayon, bumalik Bumalik yung panahon na yon. At ang pangalawa, ayun, nagdub ako ng, siyempre kailangan i-dub yung sound effects sa pelikula, yung Scaramouche noon ng ginawang Filipino version nila Efren Reyes at Johnny Montero. Ang title ay ewan, tagal na nun. Sumalangit Nawa na rin. Ngayon, tapos ito yung dubbing na sa TV. Ang unang-unang na-dub ko namin, yan sila Jan, si Jan maliit pa ang role nga ni Jan dun retarded Kaya pala ganun si Jan. Chinese. Yung The Band na pinalabas sa Channel 13. Pero hindi nag-progress Ewan ko kung bakit. Kasi dapat noon maumpisahan kagad. Nagdili-dali yung station manager ng Channel 9. Channel 9 dapat. Tapos napunta sa 13. Hindi naman nag-materialize. Kaya, na-cancel. Yun, kung ilang episode din ang nagawa namin noon. Si Aling Gloria, Di Guzman, sila Luba, si Luba kasama na noon. Hindi pa, no? Yun, sila Perry, Pajardo, na Sumalangit na rin. Lahat ng mga binabanggit ng kasalo ng mga dubbing. Yung huling-huli, bago namatay si Perry Pajardo, ang galing niya, kami, black dubbing kami nun Yung mga haba ng linya niya, yung Chinese dialect, yung one take siya, tsaka yung emotion, yung involvement ng karakter, nandun, Kanya may na pala ang kanyang last performance as a dubber, si Perry Pajardo. Yun ang The Band na dinab namin. Tapos, yun na nga, itong nagdub kami, hindi sa Channel 2, pero kay Mr. Angelo Castro, sa studio niya, yung CD na pinalabas sa Channel 2. Dinadub namin yun, doon sa opisina sa studio ni Angelo. Si Potpot nga ang nagmi-mix doon Si Potpot ang nagmi-mix ng music and effect.
CD. At saka, Princess Sarah, at saka, yung pang Von Trapp family, yun ang mga naipalabas earlier sa Channel 2 na ginawa. Hindi siya, kanya yung studio ni Angelo, may mga aso pa, may manok, merong tricycle na kanya nung naibili ng Channel 2 yung CD and Princess Sarah, piniridub uli dito na para nga malinis yung naririnig yung mga miyaw ng pusa, meow, may kakagalit na aso. Inaalis na ngayon yun. Ngayon, yung dubbing ngayon, yun ang mga puro black dubbing yun, ha? Walang na-improve ngayon. 2000, nagkaroon na ng high-tech na. Meron ng 52 or 32 channels, gano'n. Pero yung 32 channels na yun, ang nagagamit, 2 pa rin. Channel 1 and 2. Kung hindi lang dumating yung dubbers na merong ibang racket na susunod na lang, ay saka pa lamang ilalagay sa another track doon sa track 31. Gano'n. Yun ang mga karanasan na experience ko mula noon hanggang ngayon. Ngayon, sa parte naman ng mga dubbers doon, well, halos pareho na rin eh. Dahil na-improve na din ng mga dubbers ngayon na mag-deliver ng kanilang lines, mag-dub doon sa karakter, na-adapt na rin yung boses nila, at saka yung mga supervisors and directors na kinukuha nila yung bagay doon sa karakter na kanilang dinadab. Kaya kayong lahat na nandito na medyo nakapag-umpisa na, magagaling na kayo. Ngayon may mga papasok na new generation as dubbers, kailangan medyo mag-seminar muna. Siguro, hindi naman mag-seminar, kundi mag-observe. Lalong-lalo na yung mga batikanas, mga dubbers. At saka, kumari sana medyo ma-experience din yung drama sa radyo. Mag-drama, gano'n. Para, kasi walang dinadub yun, boses lang. Kaya, kailangan ang concentration sa feeling at saka sa voice acting para ma-picture o ma-visualize ng mga nakikinig kung ano yung eksenang kanilang ginagawa. May kumakatok, mayroong tapatakbo ng kabayo, gano'n. Yun nung panahon ng radyo namin naman sa DZRH, 1952. Na soundman din ako, gano'n. Naikwento ko nga kay Noel Urbano. Yung tatay niya, si Manuel Conde, may pelikula yung Genghis Khan. Yun ang feature program sa Kamay Theater of the Air sa DCWB Calvo Building sa Escolta pa noon. Si Genghis Khan, yung kabayuhan yun yung labanan, gano'n. Mayroong isang eksena ron, ako ang soundman nasanay ako sa Principe Amante, ang bilis ko magpatakbo ng kabayo. Ang eksena ni Genghis Khan mag-aararo diba? Binanatang ko ba ng tulog. Ang bilis, walang yung kalabaw to. Napakatamad. Yung director natumba ron sa boot Well, anyway, ginagabi na tayo, kanya puputulin ko na ang aking, kung inspirasyon man o hindi, o na-absorb nyo, kayo na bahala. At ako nagpapasalamat at kayong lahat nandito, at sana kalimutan na natin at makarating kung sino man ang dapat na mapakinggan o maratingan
ng message na sana ay magkaisa na tayo sa 2007. Kaya nga magsama-sama, gano'n. At para maging maunlad ang ating hanap buhay, ang ating ikinabubuhay, at nawa ay maging maunlad na maunlad ang year 2007. Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year!